Mga kababayan, no? Kanina may mga may nag-post. Oo. Busy po yung nag-post ng isang fake post, no? Pakita natin na makisuyo nga, ipakita natin. Makikita ninyo yung video daw 'yan, no? Makikita ninyo na pinost ng mga individual at nirepost din ng mga kilalang tao sa gobyerno. Yun. Siyempre, ang mga taga-Maynila nagre-react. Bakit ho? Dahil kung taga-Binondo ka, dahil kung taga-Tondo ka, alam mo na kagad na fake news. No? Alam mo na kagad na yung video, no, yung bidyong pinost. Hindi ko alam kung ano pong dahilan, ha? Yung bidyong pinost ay lumang video. Sa totoo lamang, ito pong bidyong ito na pinopost ng isang netizen, gusto ko lang ipaalala, hinahanap na po ng alagad ng batas ng Cybercrime Division yung taong nag-post ito at mga nag-repost ito kung meron silang violation under cybercrime law. No? Hinahanap na po ngayon at medyo may natuntun ho kaming isa. Malayo-layo po. Bandang southern part of the Philippines. Hindi ko po alam anong dahilan. Bakit ang isang taga-southern part of the Philippines magpo-post ng video sa Maynila na hindi naman siya taga-Maynila? I don't know. Hindi ko alam kung sino man yan. Pero iniimbestigahan na po ng cybercrime kasi isa siya sa mga source, no, na nag-post. At siyempre, hindi mo naman masisisi ang pag-aalala na mga mabibigat na bahagi ng pamahalaan. Mag-aalala sila. No? Matataranta ang taong bayan. Kasi lahat nagsasakripisyo, tayong lahat nagsasakripisyo, tapos papayagan ba ng lungsod itong ganitong sitwasyon sa Divisoria. No? Ngayon, mabuti na lamang, marami ring netizen na katulad ninyo. Marami. Ang nag-post ng picture din na hindi totoo yung sitwasyon. Na yung video ay lumang video na in-upload. At kung titingnan ninyo, maski yung dalawang malalaking tao sa gobyerno, ay nakita nila na they're using the same post with the different dates as they claim. Pero ito po ang kabutihan dyan. May buti pong dinudulot yan. Alam nyo, minsan ng mga pagsubok sa buhay, Jet, may pagsubok sa buhay, meron din buting dinudulot. Bakit to? Lumalabas tuloy ang totoo. Bakit? Nagalit o mga taga-Maynila. Yung mga taong tunay nakakakita ng sitwasyon sa Divisoria. Okay? Nag-repost sila na hindi totoo. At hinihikayat ko yung mga taga-Binondo. Hinihikayat ko yung mga taga-Binondo. Hinihikayat ko yung mga taga-Tondo sa area na yun. Kayo po ang mag-post kung masama po ang sitwasyon sa Divisoria. Pero, humingi na po ng pasensya. Ito naman yung buti dyan. Importante naman yun. Yung pag may nagkamali, babangon na lang tayo sa pagkakamali natin. Let's move on. So, let's try to move on. But, I hope this will be a fair warning. Tayo po nasa krisis. Ang kalaban natin, COVID-19 virus. Hindi natin kailangan magturuan, magsisihan. Bakit? Kahit anong gawin ng gobyerno, national government, kahit anong gawin
ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila, walang sapat na solusyon sa sitwasyon natin ngayon sapagkat walang masusing pag-aaral na nagawa para labanan ang isang pandemic sa panahon natin. No, ibig sabihin tayo, nagtatapatal lang tayo Kahit si President Duterte o si Mayor Isko, hindi na matulog araw-araw. Kahit ang mga kabinete at ang mga department of heads ng lokal na kahit hindi na po matulog araw-araw. Hindi sasapat ang aming tulong. Kasi nasolusyonan ng isa, another problem will arise. And another problem will arise. And so on and so forth. Kasi po, kagulag-gulantang ang pandemic na ito. O ngayon, ako na po mismo nagpapatunay sa inyo. Total, meron naman o kayong internet. Siyasatin ninyo ang Estados Unidos. Pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ayun, dapat 200,000. Japan, Singapore, China, Hong Kong, lahat ng mga kapitbahay nating mayayaman sa rehiyon, dapat. Europa, dapat. Huwag natin sasabihin na alam dapat ni President Duterte, alam dapat ni Mayor Isko ang lahat ng solusyon o ng mga pinuno sa gobyerno. Ay hindi po, wala po makapagsasabi ng tamang solusyon. Wala po. Pero, ang tanong, meron bang ginagawa ang gobyerno? Yan dapat natin ang tanungin. Ang sagot ko naman, ako po naniniwala dahil marami na pong aksyon, hindi po salita. Marami na pong aksyon ang national government through President Duterte na naitulong sa Maynila. Marami na pong senador ang tumulong sa Maynila. Marami na pong congressman ang tumulong sa Maynila. Marami na pong mga gabinete tumulong sa Maynila. Marami ng mga kumpanya tumulong sa Maynila. Pribadong kumpanya tumulong sa Maynila. Mga tao sa Maynila, ordinaryong tao, tumulong sa Maynila. Barangay official, nag-donate, tumulong sa Maynila. Individual, tumulong sa Maynila. So ano pong ibig sabihin, mga kababayan? Nagtutulong-tulungan ng lahat. Pero may mga ilang individual pa rin, no? Na siguro hindi nakaka-move on sa Stay mo nga yung picture na yan. Ipaliliwanag ko yan. Yan ang maganda. Yan yung totoo kagabi. Pero pa rin mga individual na hindi nakaka-move on sa kanilang mga politika. Kaya po mga kaibigan, lumalabas ngayon, dalawa po ang virus na kumakalat sa bansa. Unang virus, COVID-19 virus. Talaga pong totoo, nakakandamata yan tao. Nagkakasakit mga doktor natin. Nangamatay na ho mga doktor natin. Totoo yung COVID-19. Yun. Meron pa ho isang virus na kumakalat. Ang bagong tatag na virus sa panahon na ito, ang tawag ko ay polyvirus. Tandaan niyo po may kumakalat na virus. Polyvirus. Ano po yun? Political virus. Ayan po ang nangyayari ngayon. Pero, pagka ganun man, tayo mga taga Maynila, mga taga Binondo, mga taga Tondo, kayo ang pinakamalapit dyan, magsalita kayo. Patunayan natin sa kanila na hindi totoo yung mga ginagawa ng mga ilang individual na ang tanging hanap buhay ngayon ay work at home. Kasi may ilang individual, totoong work at home. Nagtatrabaho sila para sa mga tunay na kumpanya at industriya. Meron pa isang division ng work at home ngayon. Yung walang magawa, pipindot lang sa internet, bayad na. Yun yung work at home na nangyayari. Wala silang magawa sa buhay. Basta sila, kumain lang, di baling sirain nila
ang gobyerno, di baling sirain nila ang utak ninyo para kayo tumaas lalo ang stress ninyo, para kayo lalo maging anxious, para lalo kayo mangamba, para lalo kayong mag-alimpuyo. So sa pangangamba ninyo, sa alimpuyo ninyo, sa inis ninyo, sa takot ninyo, doon kumikita yung ilang individual. Yun ang pinakakain nila sa kanilang bituka at sa bituka ng kanilang pamilya. Ang sirain ang gobyerno, mga tao sa gobyerno, pataasin ang stress level ng tao. Dahil ngayon, ang kailangan ng tao na dapat naririnig sa gobyerno, una, hope. Ang kailangan nakikita ng tao ngayon ay pag-asa. Pangalawa, higit sa lahat, dapat nararamdaman ng tao ngayon, gobyerno, aksyon ng gobyerno. Yun ang dapat maramdaman ng tao. Ngayon, mga kababayan, di ba? So, para kumita lang sila, yung mga ilang individual na work at home, pindot sa internet, sirain ang utak, kaisipan, damdamin ng tao. Pabagsakin ang inyong pag-asa na tayo, mga nagkakaisa, na labanan ang COVID-19. Pero, sabi nga, ang katotohanan ay hindi may kukubli. Ang tanso'y tubugin mo man ng ginto, tanso pa rin. Peke pa rin. Kumbaga sa alahas, pansi pa rin. Gold-plated. Hindi tunay na gold. So, mga kababayan, ayan po importante ho yan we should start learning how to discern. Maging mapanuri tayo. Kasi po, may mga batas na po ngayon na umiiral. At sa tingin ko po, mga kababayan, mahigpit po ang gobyerno ngayon na bantayan ang mga nagpapakalat ng fake news. Kasi hindi po siya nakakatulong. At yan din mga individual na yan na nagpapakalat ng fake news, ayan din yung mga individual na wala pang naitulong sa inyo. Wala pang naitulong sa kapwa nila, wala pang naitulong sa bansa, at hindi bahagi ng solusyon ng ating krisis na kinakaharap. Hindi po nila nararamdaman, mga kababayan, yung hinagpis ninyo, yung pagkayamot ninyo, yung pagkabugnot ninyo, yung paghihirap ninyo na gusto nyo nang maging normal ang buhay natin. Hindi nila alam yun. Ang alam nila, sila ay susweldo sa mga amo nilang politiko. Para kumita lamang at mapalaganap na mapaangat yung mga politikong natalo na sa halalan o mga politikong may interes sa ibang posisyon para sa kasikatan ng iba, mga apak ng iba. Kaya ako ang lagi kong panawagan, kung maalala ninyo, pinanawagan ko, Presidente, Vice President, Kabinete, Senador, Congressman, kaming mga mayor, gobernador, ano sabi ko, mga barangay official, ano sabi ko, magkaisa na tayo. Di ba yun ang panawagan ko? Kaya ko yan paulit-ulit na panawagan sa aming mga taong gobyerno, dala ng tao ay umaasa sa gobyerno. Umaasa na siya ay makapagbibigay ng ayuda, mga pamamaraan o solusyon na maaari makakagaan sa hinagpis ng taong bayan. Yan ang trabaho ng gobyerno. Kaya yan ang pakiusap ko. Itabi ang kulay ng politika. Pero still, meron pa rin. Okay. So, hopefully, mga kababayan, naliwanagan kayo. Pero, magre-real talk tayo. Magre-real talk tayo. Kasi kawawa naman yung mga taga Maynila. Baka hindi alam ng Metro Manila o ng buong Luzon. Kasi yung isang congressman, taga Luzon po yun. No? Para lang malaman ninyo. Baka lang nakakaligtaan nyo na. Doon sa mga, kasi sabi daw, ito daw, galing sa post. Yung pakita mo yung post. Ang nag-post daw, galing sa isang grupo ng reputable
reputable businessmen. Ha? O, sige. Sabi nila, ang claim, sige, hanapin nyo muna kaysa nagtatalo-talo sa likod. Sige, pakita nyo muna. Ang sabi nila, ito daw ay galing sa isang reputable group of businessmen. Okay, reputable yan ang ginamit na word. Doon sa grupo ng reputable businessmen, dapat kayo magpasalamat sa aming mga taga Maynila. Bakit po? Ako po, derechahan. I am now speaking on behalf of the people of Manila. Dapat kayo magpasalamat sa amin. Bakit po? Businessmen, kaming mga taga Maynila, inaakap namin ng sakripisyo. Ang Divisoria ay ang tanging area na exempted sa curfew. Bakit po? Ba't nyo in-exempt yung Divisoria sa curfew? Mayor, bakit naman ganun? Kasi mga kababayan ko taga-lungsod, naaawa ho ako sa mga taga-Metro Manila. Anong ibig sabihin nun, Mayor? Ba't kayo naaawa sa Metro Manila? Mayor lang kayo ng Maynila. Opo, dapat tayong maawa. Dapat tayong makiisa sa mga kapitbahay natin sa Metro Manila. Kasi tungkol to galing daw to sa reputable business group paliwanag natin sa kanila, baka lang nakakalimutan nila yung sakripisyong dinadama ng Maynila para lang mabigyan ng gulay ang mga palengke ng Metro Manila para mapadalhan ng mga manok, karne ang Metro Manila para mapadala ng toyo, paminta, sibuyas, kalamansi, munggo, yan pong lahat, ultimong mani, lahat ng prutas na halos nakikita ninyo na orange, apple, ubas, lycheas, mga mangga, itlog, kami po sa amin galing yan. Tanong, Mayor, hindi naman kayo ang nagpo-produce niyan Opo. Kasi yan ang tulong namin para patuloy na umagos, dumaloy ang pagkain sa Maynila, sa kani-kaniyang pamilyang bayan, at patuloy na umagos at dumaloy ang mga pangunahing bilihin ng tao sa Metro Manila at Greater Manila. Pinayagan namin, inayudahan namin, sinangyayunan namin ang polisiya ng gobyerno na patuloy pa rin bukas ang mga pamilyang pagkain na galing sa mga magsasaka natin, magpo-poultry, magkakarne. Sa Northern Luzon, mga mag-iitlog sa Batangas, mag-iitlog sa Laguna, magmamanok sa Laguna at Batangas, mag-iitlog, magmamanok sa Bulacan, magbibigas. Lahat halos ng bigas ninyo ay dito rin dinadala sa Maynila. Sa Dagupan, dinadala sa Binondo, dinadala sa Velasquez Tondo sa may ibaba ng Infanta Bridge. Lahat ng bigas halos sa Isabela. Lahat po yan pinayagan namin na makapasok sa Maynila. Bagamat kaming mga taga Maynila ay maaaring ma-expose sa COVID-19 dahil patuloy na pumapasok ang mga tao ritong hindi namang taga-lungsod ng Maynila. Dahil ang wholesaler ng itlog at manok bibili sa Blumentritt, dadali sa inyong mga palengke. Ganyan po naging mabait sa inyo ang mga taga Maynila. Baka lang nakakaligtaan nyo uulitin ko, mani sa amin ang wholesale. Paminta, sa amin din yan. Itlog, manok, karne, gulay ng buong Benguet. At yan, habang kayo kumakain,
Pati kamatayan ninyo, sa amin din galing. Dahil bibili kayo ng bulaklak. Sa Maynila rin yan babagsak. Yung mga bulaklak na nasa Baguio, Benguet. Sa Dangwa yan binabagsak para ipamahagi rin at ma-enjoy ninyo ang mga bulaklak. Yan yung regular na market. Kami sa Maynila ang nagbabayad ng sakripisyo. Pero wala kayong narinig sa amin. Wala kayong narinig sa amin. Ikinikipit balikat ng lungsod ng Maynila, ng tao sa Maynila. Yung sitwasyon na yan. Pwede ko naman isara ang Blooming Treat. Para hindi na makapasok ang mga taga Quezon City. Para hindi na makapasok ang mga taga Caloocan. Pero hindi. Hindi. Dahil kami mga taga Maynila, may puso kami. Oo. Minsan haragan kami. Oo. Minsan parang matatapang kaming wala sa lugar. Oo. Pero ang hindi mo maalis sa mga taga Maynila, pusong Pilipino kami. Kaming mga Manileño. Inaatang namin ang bigat ng Metro Manila patungkol sa pagkain. O yan, usapang pamilihang bayan. Tama? Usapang palengke. Okay. Isa pang real talk. Reputable business group. Kayo, yung mga medyo may kaya sa buhay, na namimili sa Pure Gold, namimili sa SNR, namimili sa, ano yung sa SM na grocery? Hypermart. O mga grocery ninyo, sa mga Rustans, lahat halos ng binibili nyong produkto dyan, na dilata, mga imported na karne, mga imported na prutas, sa Maynila rin po galing yan. Bakit? Kami na naman sa Maynila. Kami na naman sa Maynila ang nai-expose ng labas-masok ng tao. Bakit to? Nasa amin po ang Pier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nasa amin po ang ICTSI. Nasa amin po ang ATI. Nasa amin po ang lahat ng international port. Ano naman ang kinalaman nun sa grocery na binibili ng mga may kaya sa buhay? Kasi kanina pinag-usapan natin Recto, pinag-usapan natin Blooming Treat. O ngayon, yung pag-usapan naman natin, mga grocery. Lahat ng binibili nyong grocery dyan, higit sa lahat, maraming item dyan sa Maynila galing. Bakit po? Galing sa pier namin. Pero hindi. Hindi rin namin sinara ang pier. Bakit? Piniiralan namin, puso na naman ng mga taga Maynila. Para patuloy na umagos ang mga pangunahing pagkain, pangangailangan ng taong bayan. Sa mahirap, sa middle class, sa mayaman. O bakit ko yan sinasabi sa inyo? Baka lang nakakaligtaan po noong mga polyvirus. Yung polyvirus, mga political virus. No? Baka lang nakakaligtaan ninyo. Pag sinara ko ang Maynila, maleleche kayo lahat. And you don't dare me. I will utilize Section 16 of the Local Government Code in these trying times. Kaya ang dapat namin marinig sa inyo na mga nakikinabang sa Maynila patungkol sa negosyo, ipagpasalamat ninyo, huwag sa akin, sa mga taga Maynila. Kasi kami ang bumubuhat at umaatang ng patuloy na maibsan ang pangangailangan sa pangunahing bilihin ninyo sa buong Metro Manila. Tandaan ninyo, may isa pang isinara na bagsakan ng gulay sa isang syudad. Saan pupunta yun? Sa Maynila na naman. O ito kami sa Maynila. Akap dito, akap doon. Bakit? Ang pinaiiral namin, hindi parokyal. Hindi kami-kami lang. Tapos kayo-kayo lang. Kundi ang pinaiiral namin sa Maynila, tayo-tayo. Dahil pag ang Maynila pumalpak
hawa-hawa din kayo sa Metro Manila. Pag ang isa pang syudad sa Metro Manila pumalpak, hawa-hawa rin tayo sa buong Metro Manila. Kaya hindi nyo ba naiintindihan ang aking panawagan? Magkaisa? Kasi ang problema sa NCR ay problema ng bawat sulok, iskinita, boulevard, avenida ng buong Metro Manila. Whether kayo'y nakatira sa mga condominium o whether kayo'y nakatira sa Baseco, sa Parola, sa Isla Putimbato, sa 105, sa Hapilan na nasunog pa kanina. Pare-pareho tayo mapapahamak. O yun, para lang magkaintindihan tayo. Yan po, kung kami-kami lang dito, ano ba namang ipasok ko lang yung ano yung kailangan namin? Bakit namin kayo pangangalagaan? Hindi naman kayo taga Maynila. Pero hindi. Sapagkat ito'y pandemic. At ang panawagan ng Pangulo, ano sabi ng Pangulo? Kung maalala ninyo? Ha? Solidarity. Pagkakaisa. Yan ang ipinakikita ng Maynila sa buong bansa. Kami ang nagbabayad ng sakripisyo. At hindi kaila sa inyo ang patuloy na pagdami ng presensya ng positibo sa COVID-19 sa lungsod. Totoo, may pagkakamali din ang ilan naming kababayan. Pero, hindi namin sila kinukonsenti. Kaya hindi marapat na gawin ninyo ito sa Maynila na ipoproject nyo ang mga taga Maynila walang disiplina. Hindi po. Unfair po yun. Gulay, karne, itlog, manok, bigas, bulaklak, prutas, paminta, toyo, name it. You are going to get it in Manila. Ang kwento nga nung isang siyudad Ano daw? Meron pa isang kwento. Wala na ho kami, mahal po ang gulay. Bakit? Wala pong mabilihan sa Divisoria. See? Paano kung sinarapan namin? Paano kung sinarapan namin? O ngayon, kaya po napakahirap, very challenging na ayusin ang lugar na yan sa gabi. Kasi gabi lang ho pinapayagan dyan dahil no sa araw. No. You know me. Since July 1. No. At hindi po namin binubuhat ang bangko namin. For 60, 30, 50 years, name it, how many decades. First time yan nalinis. Kaya ang paghihikayat ko sa mga taga Binondo, ang paghihikayat ko sa mga taga Tondo, magsalita kayo, sabihin ninyo ang tunay na sitwasyon. Ganyan po ang itsura. Para lang makatulong kami sa ating mga kapitbahay sa Metro Manila. Yan ho, pagmamalasakit sa inyo. Pag sinara namin ang pier, isarado ko lang Rojas Boulevard at R10, isarado ko Espanya, Top Avenue, Corner Vito Cruz, Arpapa, Corner Avenida, Bonifacio, malileche na po ang Metro Manila. Maniwala po kayo. Nasa amin ang puso. Pag nawala yung puso, baliwala ang katawan. Yan ang pagmamahal namin sa inyo. Kaya, hindi marapat na isukli nyo sa mga taga Maynila ang magpakita ng fake news. O kaya polyvirus. O ipakita mo yung tsura kagabi. Yung aktual na bagong polisiya. Ito po kagabi. Ayan po yung mga vendor ng gulay, manok, isda na galing sa Nabotas. Karne, hanggang doon sa dulo niya, sa kanto ng Asunsyon, ang makikita niyo diyang kalamansi at saka sibuyas. Pati singkamas, mga produkto ng mga magsasaka sa Northern Luzon, sa Southern Luzon, hanggang Bicol. Yung sili ninyo, dito bumabagsak sa Maynila. Hanggang sa kaduluduluhan ng Benguet dito. Ipagtanong po ninyo
sa gobernador ng Benguet, ipagtanong ninyo sa mga mayor ng Ifugao, mga mayor ng Benguet, ipagtanong nyo sa kanila kung gaano namin sila tinutulungan. Kayo na po ang magtanong, wag na po kami para hindi kami magbuhat ng bangko. Para patuloy na mabuhay ang mga magsasaka. Yan po ang ginagawa ng Maynila. Ayan po. Maraming tao, Naku, Diyos ko, ipagtanong nyo sa mga taga-Tondo, sa mga Binondo. Mas masama pa ho dyan on a regular day. Kasi talagang nandito ang bulto. Ngayon, pababayaan ba namin na patuloy nilang i-violate yung social distancing? Ay, naku, hindi po. Katakot-takot na ng polisiya, katakot-takot na ng pagpapatupad. Pero, bottom line, nasa tao. At ang masakit nito, marami pa dyan, hindi taga Maynila ang hindi sumusunod. Yan ang real talk. Pag tinigil namin yan, magugutom kayo. Yan, we guarantee you. Walang lalabas na 4,000 trucks, 4,000 container trucks na lalabas sa Roas Boulevard at Artel pag sinara namin ang Maynila. At ang laman nun, delata, karning imported, bigas na inimport, ba't hindi ko maintindihan? Mga sibuyas ding inimport. Mga pagkain. Pag sinara namin yan, wala kayong visa ang pera ninyo. Pero hindi namin gagawin yan. Pumanatag kayo, mga taga Metro Manila. Pumanatag kayo, kami mga taga Maynila. Pipilitin namin pasanin ng daigdig para sa inyo. A simple thank you for every Manileño will do. Kasi kami ang nagsasakripisyo. Isang pamamaraan ng pagsunod ng mga taga Maynila sa polisiya at panawagan ng Pangulo ng Bansa. Solidarity ang panawagan ng Pangulo. Solidarity. Pagkakaisa. Yan, mga kababayan. Real talk lang tayo. Baka lang nakaligtaan lang ng mga may polyvirus or what we call political virus. No? Kasi po nakaligtas sila sa ngayon sa coronavirus. Kaya nagkaroon naman sila ng ibang virus. Political virus. O kayong mga negosyante, mag-real talk din kayo. Ngayon kayo lumabas, kung totoo bang hindi kayo tinutulungan ng Maynila. Mga agricultural group sa Northern Luzon, sa Southern Luzon, mga meat association sa Northern Luzon, kung hindi kayo nakikinabang habang hinuhuli namin yung mga illegal meat na imported na pumapasok sa Maynila, ngayon ko kayo hinikaya at magsalita kung hindi kayo tinutulungan ng Maynila at hindi kayo nakikinabang sa Maynila. Mga mangingitlog sa Batangas, Laguna, Cavite, mga mangingitlog sa Bulacan, sa Pampanga, sa Tarlac, na dinadala nyo mga itlog ninyo dito. Mga magmamanok sa mga probinsya na banggit ko, ngayon kayo magsalita. Ipakita ninyo sa kanila ang tunay na sitwasyon kung kayo hindi tinutulungan ng Maynila na makapasok sa aming lungsod. Bagamat malalagay kami sa alanganin, pero hindi, papasanin namin ang daigdig dito sa Maynila. At wala kayong narinig. Wala kayong narinig na reklamo sa amin. Don't push us to the wall. You have to realize the importance of this industry to continue to exist in these trying times. Huwag nyo kaming itulak sa pader. Ang tuta, pag inaalagaan mo, pinakain mo, inalagaan mo buong buhay mo, naging aso, lumaki sa'yo. Sipain mo ng sipain,
hindi ka nun kakagatin. Pero pag ang aso na corner na, kahit amo ka pa niya, mangangagat yun. Baka ganun po ang mangyari sa Maynila. Baka we might go out and protect ourselves. But ako kasi, mahaba ang pasensya ko. Ako'y magsasalita, mananawagan, magpapaliwanag, pero may hangganan ang lahat. Sabi nga ni FPJ, pagpuno ng salot. Okay? Kaya, ako ngayon nananawagan sa mga industriyang patuloy na nakikinabang habang may krisis. Kayo ngayon ang magsalita. Tulungan ninyo at pasalamatan nyo man lamang ang mga taga Maynila. Kung totoo ba itong kinukwento namin. Ngayon, punta tayo sa totoong issue. Meron bang mga ilang lugar na hindi sumusunod? Opo, sa Maynila. Anong ginagawa ng gobyerno? Kaliwat kanan ng kaso. Kaliwat kanan ng pagpapatupad, ng pagpapayos, pagsasaayos. Tanong, perpekto ba ang gobyerno? Ay, hindi po. Sapat na ba yung ginagawa mo, Mayor Isko at ng syudad? Ay, hindi pa rin po. Kulang pa rin po. Eh, may ginagawa ba kayo? Ay, opo. Sa maliit naming kaparaanan. Maynila na po ang humusga sa amin bilang pamahalaang lungsod. So, mga kababayan, so yan po, mag-iingat lang tayo sa pagpo-post. Kasi, kung wala rin man tayo na itutulong sa sitwasyon, ito yung, alam mo yung kasabihan ng mga matatanda, kung wala ka rin naman mabuting sasabihin, huwag ka na magsalita. Kasi hindi ka na nakakatulong, nakakapamerwisyo ka pa. Ito po yung kasabihan na yun, ng mga aral na itinuro sa atin ng mga tatay, nanay, lolo't lola natin. Okay? I hope nagkaintindihan tayo mga kababayan. Ano? Kailangan ko po kayong ipaglaban. Pasensya na po kayo mga taga Maynila. Kailangan ko ipaalala sa kanila na dahil sa inyo, dahil sa atin, sa pagmamalasakit natin bilang pagpapatunay ng isang mabuting kapitbahay at bahagi ng bansang ito. So, yan po, mga kababayan. Tapos na po tayo dyan.